Sulit pa bang maghulog sa SSS? Magkano kaya yung pwedeng makuha halimbawa mag-retire na ako or magkasakit or kailangan kong manganak? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Meron ditong pension booster mula sa SSS kung saan pwede tayo mas makapag-ipon pa para sa pag-retire natin. Pero bago nyo i-explore to, mas maganda na sagutin natin yung tanong na sulit pa ba yung patuloy na paghuhulog sa SSS? Kung isa kang empleyado, lagi kang kinakaltasan sa SSS at possible nakikita mo na medyo malaki yung nababawas, lalo kung nasasagad mo yung monthly na hulog. Para naman sa mga OFW or self-employed or voluntary na din, sulit pa ba na maghulog? Kasi may option naman tayo na hindi muna maghulog, lalo kung hindi natin kaya. Ngayon, i-check natin yan. Mag-login ako gamit yung user ID and password ko. I-close ko lang to. Pakita ko muna yung mga naging contribution ko. Ngayon 2024, hindi muna ako nakakapaghulog sa SSS. Pero nung mga nakaraang taon, nakakapaghulog pa ako sa kanila. At may mga taon dito na sunod-sunod, halos walang mintes. Meron naman ng mga unang taon na medyo hindi consistent or may mintis dito. Pero ngayon na hindi na ako nagkatrabaho at may option ako na hindi maghulog, kailangan bang ituloy ko yung paghulog para nga naman ma-enjoy ko yung mga benepisyo nito? Or pwedeng hindi na muna? Ngayon, ipakita ko muna yung pwede kong makuhang pensyon dito sa contribution ko nung tumigil ako noong 2023. Pag pumunta ako sa inquiry, eligibility, retirement, death and funeral, halimbawa, dagdagan ko to ng 54. Kailangan kasi more than 60 years old yung date of contingency dahil yun yung retiring age sa ngayon sa Pilipinas. Click ko yung submit and meron dito ang retirement. Ito yung pwede kong makuha. Nasa 8,063. Ibig sabihin, pag hindi ako nagpatuloy na maghulog sa SSS at naging 60 years old na ako, pwede na akong mag-avail ng retirement. At dahil naka more than 120 contributions ako, nakalagay dito 205, eligible ako sa monthly cash allowance. Kapag naman less than 120 contribution, ang makukuha mo is yung lump sum amount. Basically, ibabalik lang sa'yo yung nahulog mo sa SSS. Mas maganda kapag more than 120 kasi yung monthly pension is lifetime. Hanggat buhay ka, may nakukuha kang benepisyo or pensyon sa SSS kahit lagpas pa yan sa nahulog mo mula sa kanila. Ngayon naman, halimbawa, meron tayong ibang gustong i-avail. Halimbawa, nagkasakit tayo at hindi tayo makapagtrabaho or di naman kaya na ospital tayo. Ilagay natin dito kung kailan ka, let's say, na ospital and then hanggang kailan ka doon. Or halimbawa, hindi naman na ospital pero nasa bahay ka lang, kailangan ka magpahinga, hindi ka makapagtrabaho, lalo for employees. Ilagay dito kung hanggang kailan ka nahinto magtrabaho. In-update ko lang yung date. Mas i-expand natin. At ito yung mga naging contribution. So, ito yung pwede makuha. Nasa 45,300. Malaking bagay na rin ito. Balik lang tayo. Baguhin ko lang yung date kasi mas malaki yung pwede makuha. Depende kung malaki rin yung contribution mo. Click ko lang yung submit. Mapapansin nyo dito, puro 20,000 pesos. Pwede mas malaki yung makuha. Pero ang nakalagay dito ay prescriptive period under this claim has already elapsed. May timing ang pag-apply dito sa sickness benefit. So, dapat talaga meron kayong online account para nga naman mabilis nyo rin ma-apply yun sa sickness. Ngayon, subukan ulit natin ng hiwalay na date. Halimbawa, ito. Baguhin ko lang. Ito yung mga sagad na hulog na tigto 20K, yung monthly salary credit per month. At pag na-scroll down tayo, 72,000 yung pwedeng makuha. At bukod pa to sa pension na pwedeng mo makuha pagtanda. Ibig sabihin, karagdagan lamang ito. Kung hindi mo to makuha, sayang naman. Pero pag nakuha mo, magandang bagay. At tulad nga nasabi ko kanina, pwedeng ma-avail to. Dagdag pa sa pension na pwedeng mo makuha sa future. At iba pang mga benepisyo sa SSS. Halimbawa, para sa mga babaeng miyembro nga, maternity benefit, pwede rin yung unemployment. Kung sakali nakunan ka ng trabaho, natanggal ka sa kumpanya pinagtatrabahuhan mo, pwede makakuha ng cash allowance mula sa SSS. Disability benefit, also kung sakaling hindi na makapagtrabaho dahil sa disability nga, pwede na agad mapaaga yung pensyon at magkaroon ng lifetime na cash allowance mula sa kanila. Bukod pa dyan, pwede rin makakuha ng iba pang benepisyo just in case may maiiwan tayo sa mga dependents natin, pwedeng sa asawa o sa mga anak, pwede rin sa mga parents kapag na-apply na yung death benefit or funeral benefit sa SSS. So kung ang tanong, isulit pa bang maghulog sa SSS? Para sa akin, oo, lalo ko interesado ako sa mga benefits na paparating. Halimbawa, nag-expect ako ng mga anak, pwede kong hulugan na yung SSS ko para may makuha nga naman akong benepisyo mula sa kanila. Also, kung nilook forward ko na magkaroon ng pera sa pagtanda ko, mag-iipon ako at pwede ko ring i-check yung SSS kung maaasahan ko ba to sa oras ng pagtanda or nag-retire na ako.
Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial video, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. May mga links kami ipoprovide and see you sa mga next videos. Bye-bye!